Kristiyano at buong ligaya, lahat tayo'y magpatuloy pa sa Belen. Ating dalawin ang batang manunubos, ating ngayong dalawin, ating ngayong dalawin, dalawit sambahin, siya ang Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Anak ng Ama, ikaw na nag-aan, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinawi mo ang kadiliman sa sanlibutan noong dumating ang iyong liwanag sa aming buhay. Pasinagin mo sa amin ang iyong paglingap upang marapat naming maipagkapuri ang dakilang pagsilang ng iyong anak na kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, nakatitiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos, ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig sa kanya ng wagas. Ganito natin nalalaman, tayo'y nasa kanya. Ang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pagkapamuhay ni Hesukristo. Mga minamahal, hindi isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, kundi ang dating utos na nasa inyo na sa simula pa. Ito'y ang salitang naririnig na ninyo.
Gayunman, maituturing na isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo. Bago, sapagkat napapawi na ang kadiliman at lumiliwanag na ang tunay na ilaw. Ang katotohanan nito'y nasaksihan sa buhay ni Kristo at nakikita na rin sa atin. Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag, ngunit napupuot sa kanyang kapatid, ay nasa kadiliman pa. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag at walang panganib na mabulid siya sa kasalanan. Ngunit ang napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Lumalakad siya sa kadiliman at hindi nalalaman ang kanyang patutunguhan sapagkat binulag siya ng kadiliman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan itong lahat sa daigdig. Awitan ang Panginoon, ngalan niya'y sakdal rikit. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay ilathala. Kahit sa ay ipahayag na ang poon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Panginoon ang may likha ng buong sangkalangitan, naliligid siyang lagi ng dangal at kabanalan. Ang lubos niyang kagandahan ay sa templo mamamasdan. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Para sa lahat ng bansa, liwanag na nagmumula sa bayan mong dinakila. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautusan ni Moses, ang mga magulang ni Jesus ay pumunta sa Jerusalem. Dala nila ang sanggol upang iharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon, mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao roon sa Jerusalem ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kaniya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kaniya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ang kaniyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan, siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika,
Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin ayon sa iyong pangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hentil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. Namangha ang ama't ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kaniya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamaki ng marami, kaya't mahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan, ang puso mo'y para na ring tinarakan ng isang balaraw." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Tayo po ay nasa ikalimang araw ng tinatawag nating Oktaba ng Pasko or Octave of Christmas. Oktaba, ibig sabihin 8. 8 araw ng pagninilay, simula na ang batang Jesus, ang ilaw na gagabay ay isinilang. 8 araw ng pagninilay sa kadakilaan at sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Kaya atin pong purihin at dakilain ang ilaw, ang ating Poong Jesus Nazareno. Sa araw na ito, sa ating ebanghelyo, isa na namang misteryo ang nahayag. Isa na namang pangyayari sa buhay ni Jesus at Maria, bagamat hindi nila nauunawaan, pero dinadala nila sa kanilang puso. One mystery after another. Yun bang overwhelming ka na sa nangyayari sa buhay mo, hindi mo maunawaan, pero umaasa ka pa rin na ang lahat ng ito ay kagagawan ng Diyos. Mula sa pagbati ng anghel, mula sa pagpapaalaala kay Jose sa panaginip, mula sa pagsilang, pagdalaw ng anghel, pag-awit ng mga anghel sa kalangitan ng papuri sa Diyos, at ang pagdalaw ng mga pastol, marami pang kababalaghan sa buhay na nangyari sa batang ito na hindi maunawaan ni Jesus at ni Maria. Ganun pa man, dahil sa sila ay kasama, dahil sila ay bahagi ng plano ng Diyos sa pagliligtas ng tao, buong-buo nila itong tinatanggap at buong-buo nila itong ipinapa sa Diyos na ang batang kanilang kasama ay tunay na liwanag at biyaya ng Diyos mula sa langit. Kaya nga po si San Simeon na mayroong pananagutan na siya ay hindi mamamatay hanggat hindi niya makikita ang tagapagligtas. Kaya sa araw na iyon, 40 araw pagkatapos na si Jesus ay ipanganak, may batas ang mga Hudyo sa mga babaeng bagong panganak na kailangan muna nilang maglinis. Kaya si Maria at si Jose ay nagpunta sa templo para sa kanilang purification ritual. Dahil hindi pa sila pwedeng pumasok sa templo ng regular dahil nga sa kanilang purification law, ito ngayon ay kanyang ginawa. At sa paggawa na yun, dito nakita ni Simeon na ang batang hawak-hawak niya, na ihahandog niya sa templo, ang batang hinihintay niya. At sa araw na iyon, kaniyang binanggit na pwede mo nang kunin, Panginoon, ang iyong abang alipin. Isang pangakong napakatagal hinintay ni Simeon, pero pangakong natupad at pangakong ibinigay ng Diyos. Aware kayo doon sa lukso ng dugo.
Yun bang meron kang koneksyon sa taong nakikita mo at nakakasama mo? Parang si Simeon, siguro sa dinabi-nami ng mga batang inihandog niya sa templo na dinala ng kanilang mga magulang, walang ibang batang nagpalukso ng kaniyang dugo. Walang ibang batang dinala at kinasiyahan ng Espiritu upang sabihin niyang, eto na ang katuparan ng pangako ng Diyos. Si Simeon, na tumanda na sa templo sa paglilingkod, ay pinakitaan ng panibagong pagmamahal ng Diyos na pwede na siyang mamatay at pwede nang kunin at makapagpahinga dahil alam niyang ang batang hawak-hawak niya ang magiging kaligtasan ng sanlibutan. Napakasarap damhin. Napakasarap siguro ng pakiramdam ni San Simeon na ang batang hawak niya ang magiging dahilan ng kaligtasan ng marami. Na ang batang hawak-hawak niya ay ang napakatagal ng ipinangakong Mesiyas upang ang lahat ng tumingin sa Kanya, ang lahat ng sumunod sa Kanya, ang lahat ng naniniwala sa Kanya, ay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Napakasarap damhin. Nadarama nyo ba si San Simeon? Sana madama ninyo, madama nating lahat, na tayo rin, hindi lang natin hinahawakan ang batang sanggol, kung hindi kinakain natin sa oras at araw na tayo'y tumatanggap ng banal na komunyon, daig pa natin si San Simeon, dinadala natin sa ating puso, dinadala natin sa ating pagkatao, dinadala natin sa ating sistema, na ang Diyos na ipinangako sa atin ay hindi lang natin kasama, kung hindi kasama ng aking puso. Kaya ganun na lamang ang dapat nating gawing pag-iingat sa oras na tumatanggap tayo ng kaniyang banal na katawan. Sapagkat ang Diyos, pag nangako, ito ay panghabang buhay. Sapagkat ang Diyos, pag nangako, hindi lamang hanggang kamatayan, kung hindi hanggang sa kalangitan, nakasama natin ang Diyos dahil ang tunay niyang pangalang ibinigay ng anghel na Emmanuel, kasama natin ang Diyos. Ang pangako niya na samahan tayo ay hindi magbabago at hindi mawawala. Kaya isipin natin kung papaanong ang galak ni Simeon, ang tibok ng kaniyang pusong mahawakan ng tagapagligtas, ay kapareho ring tagapagligtas na ating tinatanggap sa banal na komunyon. Buksan natin ang puso sa diwa ng kagalakan. Buksan natin ang puso sa diwa ng biyaya. Sapagkat ang katawan na yan, ang banal na katawan na yan, ang siyang maghahatid sa atin sa kaligtasan. Ang banal na katawan na yan, ang siyang maghahatid sa atin sa kalangitan. Sapagkat ang lahat ng naririto ay pansamantala lamang. Pero ang salitang nagkatawang tao, ang salitang kasama natin, ang salitang tinatanggap natin, ang siyang makakasama natin hanggang sa kalangitan, kung saan ang kaniyang paghahari ay wala ng katapusan. Sama-sama tayo, lahat tayo ay magpunyagi na makarating sa kaniyang kaharian dahil iyon naman talaga ang dapat mangyari sa lahat ng tumatanggap, sa lahat ng yumayakap, sa lahat ng tumitindig sa kaniyang banal na pangalan. At ang araw na ito, tayong lahat ay magiging San Simeon. Simeon na naghihintay ng kaligtasan, tumitibok ang puso para sa Diyos,
at tunay na nagmamahal. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ang pagpapakita ni Simeon sa sanggol ni Jesus ay katuparan ng isang pangako. Ilapit natin ang ating mga pag-asam at kahilingan sa Ama na laging tapat sa kaniyang mga pangako. Tapat na Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tapat na Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan bilang isang pamilya naway maging isang huwaran at gabay ng mga bansa sa mundo sa kanilang pagsisikap na magkaroon ng pagkakasundo at kapayapaan. Manalangin tayo. Tapat na Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang maipakita ang higit na pagpapahalaga sa mga miyembro ng ating pamilya na ang pagmamahal ay binabaliwala natin. Manalangin tayo. Tapat na Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilyang nagkakahiwa-hiwalay naway magkasundo at muling mabuo. Manalangin tayo. Tapat na Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway makadama ng init ng pagmamahal at pagkalinga ng mga kasapi ng kanilang sariling pamilya. Manalangin tayo. Tapat na Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pumanaw na sa mundong ito, naway pagkalooban ng walang hanggang katiwasayan at liwanag. Manalangin tayo. Tapat na Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, balutin mo kami sa kabutihan at pagtsatsaga. Sa pagpapatuloy ng aming buhay, marapatin mong higit kaming lumago at matularan ng iyong anak. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sa sabsaba ng Bethlehem, sinilang ang Mesiyas. Umawit ang mga anghel, luwalhati sa Diyos. Tayo nasa Belen nagbabantay si San Jose. Sintaing mahalin ang sanggol ni Maria. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob na handog sa aming paghahain na iyo na ring ibinigay, para kami maging marapat na iyong paunlakan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, ang anak mong di na naiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim, kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di naiiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita.
Sa pamamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina kahit ikaw ay lingid sa aming mga mata. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Amen. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng salahangi. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayad mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus, ang batang kalong ni San Simeon. Nakaparehong Jesus na ating tatanggapin ngayon. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, Panginoon, hindi karapat-dapat ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Paglamig ng hangin, hatid ng Pasko, nananariwa sa aking gunita ang mga nagdaan nating Pasko. Ang Noche Buena at simbang gabi, narito na ang Pasko at nangungulilang puso ko. Hanap-hanap, pinapangarap, init ng pagsasalong tigib sa tuwa ng mag-anak na nagdiwang sa sabsaban nung unang Pasko. Sa pag-awit muli ng himig Pasko, nagliliyap sa paghahangad, makapiling kayo sa gabi ng Pasko, sa alaala magkasama tayo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa banal na pakikinabang ay patatagin mong ganap sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. At magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigay